gwapong doktor. Matagal na rin kitang hindi nakitang lumabas kasama siya. Pumapasok ka lang mula Saigon, hindi naman malayo. Wala yon! Nag-ensayo lang ako. Magdamag na akong walang sinasagot na tawag. O baka naman, may gusto siya sa isang magandang babae dyan? Napansin ko na ang mga lalaki sa lungsod ay mas madalas na mahinhin kaysa sa mga babae sa probinsya. Hindi pwedeng mangyari yon? Kitang-kita sa ugali mo, alam mo na may 70% na nangyari na yon. Sinasabi ko sa'yo, kung sino man ang magtangkang saktan si Kuya Huang Min, hindi ko sila patatahimikin. Huwag mo nang banggitin pa. Naaalala mo pa ba kung saan si Yen? May plano ka ba, ha? Yung batang babae na kasali sa group natin, di ba? Pumunta ako kay Min ng ilang beses at nagustuhan ko siya. Sino ang mag-aakalang ikaw ay magpapalayas sa kanya mula sa grupo? Hindi lang yon, maging ang buong klase ay sabay-sabay na nag-boycott. Kawawa naman Sa siya. totoo lang, pinagaan ko pa nga ang ginawa ko noon, pero kung patuloy siyang matigas ang ulo, ipapatigil ko siya sa pag-aaral. Pero kailangan mo rin maging maingat. Hindi nasa ilalim ng kontrol mo si Kuya Min ngayon. Sige, kain tayo guys. Uy, kain ka na. Lagi mo akong inaasar. Uy, sige na, kain na. Sige lang, halika na. Narinig ko na ikakasal ka na raw. Pumunta ka sa bahay para malaman. Pero sabi ni Duy, hindi ka na mag-aasawa ulit. Masayang masaya ako para sa'yo. Pare, Mukha mo. Nagkagusto ka sa isang babae buong taon. Pero hindi ko pa rin makita ang mga ngipin niya. Buong araw, wala man lang itong ngumiti. Sabi nila, masaya ang pangalan niya, pero masaya ba siya? may kanya-kanyang taste tayo. Ngiti ka na rin. Maghapon kang nakangiti. Kumuha ng isa pang bata. Tumawa pa. At maging mag-asawa habang buhay. Tama ba? Anong meron? Magandang dalag. Magbabago ka ba ng ihip? Sige na. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Gusto ko malaman kung ano na ang nangyari sa bagay na pinag-usapan natin. Wala na. Huwag kang mag-alala. Ang doktor mo, hindi ko hahayaang may makalapit. Pati na rin ang mga taga-probinsya niya. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit masama bang taga-probinsya? Sasabihin ko sa'yo, palagi kang nakikita ni Min. Gusto? Tingnan mo ang mata mo. Mas maganda ba yung babae kaysa sa akin? Hindi pareho ang antas. Naiintindihan mo? Pero kailangang magmadali. Hindi ako masyadong matiyaga. Naiintindihan mo ba? Anong balak mo? Wala akong plano. Gusto ko lang na umuwi siya kaagad para hindi ako mag-alala. Ang kulit mo masyado ha. Baka naman galit na galit siya kaya gusto niyang sumabog, hindi ba? Hoy, hindi pwedeng mangyari yun. Huwag tayong magkalat ng chismis. Ming, tara na! Alis na ako, tatay. Tatay, mag-ingat ka sa bahay, ha? Sige lang, umalis ka na. Hindi naman maginhawa dyan. Umakyat ka ng maingat. Ano man ang mangyari, tumawag ka agad kay tatay. Opo, alam ko na po. Ito ang bayad sa serbisyo. Nandiyan ang address at numero ng telepono ng kumpanya ni Van. Pumunta doon at pakipag-ugnayan sa taong ito. At iayos niya ang trabaho para masaya. Kung may kailangan ka pa, huwag magatubiling makipag-ugnayan sa akin. Huwag kang mahihiya ha. Alam ko na po. Salamat ng marami, Kuya Min. Tama na, ma'am. Huwag niyo na akong ihatid. Baka magkasakit pa kayo. Kaya ko na to. Hindi pwede. Ihahatid namin kayo sa kotse. Saka lang kami papayag. Pag may panahon ako, bibisitahin ko kayo. Sige. Ingat ka. Alam ko na. Sige na, pumasok ka na at magpahinga. Opo, magpahinga na po kayo. Opo, sige po. Magpahinga na po kayo. Magsaya. Talaga bang balak mong pumunta sa Saigon? Oo.
Aalis talaga ako. Hindi kita niloloko. Ayaw mo na bang manatili dito? Kung gusto mo or hindi, hindi importante. Tara, alis na tayo. Saan pwede- tayo pupunta? Pwede kitang ihatid, do. Okay, sige na nga. Ikaw na magmaneho para mabilis. Alis na ako, Oh. Kuya Min. Salamat sa inyong lahat. Indeng sao nga. Ang buhay ko ay malungkot, kaya mahal kita malungkot din. Ang buhay ko ay malungkot, kaya hindi rin espesyal ang pag-ibig ko sa'yo. Ang buhay ko ay malungkot, kaya sino mang mahalin ko malinaw. Mahal kahit sino ay pareho lang sa akin. Wala akong kasalanan. Himpuloy siya ba sa akin? Kuya Nam, bakit kapag nalulungkot ka, madalas kang kumanta? Ibang saya, ibang lungkot. Minsan kumakanta ng kanta na tugma sa nararamdaman at pakiramdam ko gumagaan ang loob ko. Nakikita ko na magulo ang relasyon mo kay Tita nga at Tita Nguyat. Naiisip mo ba minsan na? Ang damdamin ni Tito kay Tita Nguyet basta isang emosyon lang para sa isang nakababatang kapatid? O baka naman merong pagkagusto? Hindi pwedeng mangyari iyon. Tandaan mo na ibinuhos ko ang pagmamahal na ito at naghintay ng higit sa 20 taon. Naiintindihan mo ba? Pero talaga bang hindi mo naramdaman kahit kaunti ang pagmamahal ni Tita nga para sa'yo? Nakikita ko na mahal ni Tita nga si Tito. Kahit na hindi niya sinasabi, alam ng lahat. Ikaw lang ang hindi nakakaintindi, ha? Hindi ka ba naaantig kahit konti? Ano ngayon kung naantig ako? Minsan, subukan mong balikan ang damdamin mo sa pagitan ni Tita Nguyet at Tita nga. Sa tingin ko, magkasundo talaga sina Tito at Tia nga. Ano ba ang ginagawa mo? Paalam aking kaibigan. Sa tingin mo ngayon ang mga bata, ang kanilang mga relasyon noon ay komplikado, hindi nila ako kukunin. Wala naman akong problema. Bakit mo nasabi Nakatira yun? naman ako sa bahay, kasama mo araw-araw. Paano mo ito nakikita? Anak, nagsisimula ka ng matalo si Okmi, hindi ba? Hindi ko talaga alam. Sinasabi mo lang yan. Huwag mong itanggi, sinasabi ko, hindi mo dapat gusto ang bata. Si Hep, mahal niya si Uki Mai mula pagkabata. Kapag nalaman niyang gusto mo ang spaghetti, hindi ka niya titigilan. Alam mo naman ang ugali niya, kaya mag-ingat ka. Alam ko, kuya. Pero ang damdamin na kusang dumarating ay hindi natin mapipigilan. Gusto ko talagang sabihin sa'yo. Ako, hindi ko rin alam kung ano ang nararamdaman ko. Pero sa ngayon, gusto ko lang mag-focus sa trabaho ko dito. Pampakiramdam ay ang pinakamalinaw na bagay sa mundo. Napakahirap nito, anak. Sa buhay ko wala akong kasama, kaya minahal kita ng sandali. Kailanman bukas ay magiging maayos ka na. Sing o at. Nakakainis ka talaga. Saan ka na naman nagpunta? At hanggang ngayon wala ka pa rin dito? Lagi ka namang nagiinom, ano ba yan? Diyos ko! Araw-araw na lang ganyan ka? Nay, nakita ko si Anhay. Talagang malakas sa pagkain ni Utmi. May dalang pagkain si Anhay, pero kay Utmi lang. Di para sa akin. Pati lupa, binigay kay Utmi. Ano? Ano ang sinabi mo? Ibinigay ni Hip ang papel ng lupa kay Utmay. Wala akong sinabi. Wala akong alam. Ang taong iyon mula sa dampa ng palengke? Bumalik ka rito. Bumalik ka rito at malalaman mo ang galit ko. I see. Gising pa ba si Nanay at Itay? Gusto mo pa ba ng iba? Bakit ka natutulog? Nangahas ka bang makinig sa batang iyon na si Kwang? Ninakaw ang aking papel at pera at binigay sa kanya? Di mo ba nakikita? Wala yon. Wala kang dapat alalahanin. Anong pinagsasasabi mo? Paalam. Hindi ako nakikinig sa kahit sino. Gusto ko, gagawin ko.
Sino ang makakakita sa kanya? Pero nanay, huwag ka nang pumunta sa bahay ni Ate Lua para maningil ng utang. Pwede ba? Ngayon, buong baryo na ang nakakaalam tungkol sa panggigipit mo para makuha ang lupa at bahay. Natatakot ako na malaman ng mga autoridad ang tungkol kay nanay. Tinatakot mo ba ang asawa ko? Balak mong isumbong ang nanay mo sa mga opisyal ng barangay, tama? Hindi ka ba natakot? Kung magkasakit ulit si Mama, sa unang pagkakataon, hindi ako nananakot, hindi ako nagbibiro. Maglibang, Totoo ito. maglaro. Ma! Diyos ko! Diyos ko! Alam ko na ito noon. Ako ang nagluwal sa'yo. Sasakal kita hanggang sa mamatay ka. Pinapakain kita, pero hindi ka naman nagbibigay ng kahit anong prutas o karne dito. Hindi ibig sabihin wala tayong mga anak. Ang nanay ay walang ganyan kamahal na kotse. Tama ba? Ayan na ang ulan. Diyos ko! Si Kuoni yun! Diyos ko! Hindi ikaw! Binawasan mo ang anak mo! Diyos ko! Bakit ba palaging ginugulo ako ng batang ito? Diyos ko! Bakit palaging nangyayari ito sa akin? Diyos ko! Pag-usap siya ng email para hindi mo kayo sa malakad sa video. Naku! Diyos ko! Grabe! Suot ko itong damit na ito, mukha akong batang 18. Sobrang bata. Nakakamatay sa ganda. Diyos ko, kahit ako ay natutulala sa sarili ko. Huwag nang banggitin ng ibang lalaki. Ito, tinatawag nila itong magandang nakasisilaw, pero hindi nakakasilaw. Ano ba ito? Anong meron dito na parang nagtatago kayo? Kuya, pumasok ka na para kunin ng damit? Oo, sige. Ikaw din, anong ginagawa mo, ha? Opo, Aba, tita, saan ka pupunta at ang ganda-ganda ng bihis mo ngayon? Wala naman, pero... Oo, may pupuntahan akong lakad. Wala, nagka-acting lang. Normal naman kahit anong isuot mo, maganda pa rin. Ngayon kabataan, hindi ka mag-ayos. Kapag tanda mo, wala nang makakakita nito. Sige, alis na si tita. Opo. Ate, tara na pwede ba anak? Nag-aalala ako? Oo, walang problema ma. Huwag kang mag-alala. Bakit? Ba't parang tahimik masyado doon? Baka naman si Nam sobrang sabik na. Nauna na siya sa atin. Oo, tama ka rin naman. Kung magkasama ang dalawa, baka pagchismisan tayo ng mga tao. Oo nga, di pwede. Huwag muna tayong magdiwang. Baka kinansela niya dahil sa ibang bagay. Ano sa palagay mo? Wala talaga. Kung nagkasundo kayong dalawa na magkita ng pribado, natural lang na may pribadong usapan. Hayaan mo na lang. Makipagkita ka na lang sa kanapag-usapan. Huwag mong intindihin. Halika dito. Ginagawa ko na. Huwag na! Layo sa bayan. Sige. Dito tayo mag-inom. Pwede rin naman sa bahay mag-inom. Natuklasan ko lang na ang lugar na ito ay perfect para mag-inom tayo. Kuya Nam, nakakasawa ng mag-inom sa bahay. May sariwang hangin ako. Tapos kita ang lotus. Tapos amoy ng lotus pa. Mas masarap ang inuman, Kuya Nam. Dito ka lang, sandali lang ha. Tatawag ako ng pulutan. Iyan ang kulay ng Opo. manok. Salamat sa panonood ng video na ito. Kain na. Uy. Tulungan mo naman ako umangat. Di ko akalain yan. Romantic din si Kuya Nam, ha? Ang ganda ng lugar na ito para sa date. At saka, may problema ba? Bakit hindi ba pwedeng pag-usapan sa bahay kaya dito pa nag-usap? Narinig ko bang sinasabi mo?
na magplano-plano ng 5 beses? Kailangan ni Nam na magkita tayo dito para malaman ni nga na lumabas si nga. Grabe! Paano ba naman magplano ng ganyan? Ikaw ang nagpaalam na pupunta ka rito? Si Utmay, sinabi Sino si niya rin Utmi? yon. Diyos ko! Utmi, narinig mo ba Ne. ako? May sulat pa nga siya sa akin. Kita mag-usap! Alas 3 ng hapon sa lugar na numero FIMA, 1, 2, 3, 4, 5. Rothap Tourist Area. Ha? Bakit may address? Bakit kayong dalawa Tama nandyan? nga. Si Kuya Nam ay nagtakda ng appointment kanya Ha? dito. Si Namhem ba yun? Si Ok? May rin ba? Niloko na ni Ok. May Ang sinahay nga. sabi mo, ako, niloko ako ng mga bata. Kararating lang ni Hang dito. Dinala niya ako dito. Bumili siya ng mga pulutan. Pareho sila magkakasama ngayong Itong araw. mga bata na ito, kailangan kong umuwi at sermunan sila. Naglakas loob na mangloko. Tapos Huwag. na, tapos na. Huwag! Opo, tama na. Ngayon na nandito na si Nga, gusto ko na rin sana siyang kausapin. Alam ko na madalas magkita ang mga bata. Kami ni Nga. Pero Nga, wag mo akong isipin na lang. Mag-asawa ka na. Para hindi na mag-alala ang mga tao tungkol sa'yo. Nahihirapan ako. Nahihirapan ang puso ko. Pero sa buong buhay ko, hindi ko papakasalan si Nga. Mahal ko ang iba. Naiintindihan mo ba Nga? Gusto kong pakasalan ng iba. Kailangan mo akong intindihin Nga. Alam mo ba Nga? Ha? Hindi ko pakialam kung hindi mo papakasalan. pakasalan si Tran. Ang taong mahal mo ay iba? Wala akong pakialam? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ko rin kailangan ng tulong ng iba. Hindi mo kailangan. Pero hinahanapan ako Nakakahiya. ng mga tao ng paraan para ipareha ako kay Nga. Nahihiya ako. Parang nagdadala ako ng problema o malas kay Nga. Kaya mo na huwag pakinggan ng sinabi ko? Isipin mo na lang hindi ako pumunta dito ngayon. Ne! Hahatid ko si Nga pa uwi. Mga bata, makikita nyo pa rin ako. Paano nyo naisipan na lokohin ako? Mag-subscribe sa channel Gian Migon. Oh, Hindi mo Diyos na-miss ang mga ko. napanood Grabe talaga itong dalawang ito. Nandito na rin tayo, tara na. Ay, sige. Mag-usap tayo. Bigla-bigla kayong nag-away. Tapos umalis. Wala na bang ibang paraan? Pero si Kuya Nam talaga, nagkakamali din. Dapat hinabol niya si ate nung umalis siya. Patay. Andali ba? Hala, magagalit sila sa akin pati si nakikita mo? nanay. Oo nga. Huwag ka nang mag-alala. Kung ano man nangyari, humingi na lang tayo ng paumanhin. Matatapos din yan. Hindi pwede. Sobrang magtatampo siya. Talaga? Ano na ngayon? Ano ang nakakaalam? Oo, tita naman. Patay na. Alam mo ba kung ano ang resulta? Bakit napakatagal? Ano ang nangyari? Wala, kain na, huwag nang maghintay. Mi, anong nangyari sa iyo, ha? Patay tayo dyan. Galit na sa akin si Tita Ha. Ano bang iniisip nyo? Balak mo bang gawing katatawanan si Tita? Diyan? Busog na ba mga bata ngayon? Pinagtatawanan na ako ng mga tao. Ano bang pakialam nyo? Bakit ba kayo nakikialam? Tita, sorry na. Gusto ko lang naman na magkaroon kayo ni Tito Nam ng chance Para na mag-usap. Kasi wala naman akong gustong pag-usapan sa lalaking yon na malaki ang tiyan. Alam ko na. Gusto nyong mag-ina na paalisin ako sa bahay, hindi ba? Oo, wala pong iba, Tita. Sa lahat ng oras, gusto naming mag-ina na nandyan ka kasama namin. Pero Tita, kailangan mo rin alagaan ang sarili mong kaligayahan. Hay, gusto lang ng nanay ko at ako na maging masaya kayo. Kaya ganun lang ang ginawa niya. Patawad galing sa nanay ko at ako. Hindi naisip ni tita ang nararamdaman niyo. Pagod na ako. Lumabas na kayo mag-ina. Tama na. Sinabi ko nang lumabas. Oo.
Ang tito, ayos lang. Pero kailangan ninyong mag-isip. Isipin ang sitwasyon ni Tita Hainga. Anong iniisip mo? Sino ang nag-isip ng unang laro? Oo, ako yon. Sino ang nagpapanggap na sulat ni Kuya? Oo, ako rin po. Huwag mong akuin lahat ng kasalanan para kay Ukmay. Ha? Ang peke na pirma ay si Ukmay lamang. Siya lang ang may gusto ng buong bagay na ito. Kuya Nam, ang galing Ganun mo. ba? Ako ang nag-alaga sa'yo mula pagkabata, kaya alam ko lahat. Malika ang hiya. Ngayon, Hindi ko alam kanina. Hindi ko alam kung may nasabi akong hindi maganda. Pagdating ni tita sa bahay, pumasok siya sa kwarto at iyak ng iyak. Hindi ko na alam ang gagawin ngayon. Umiiyak ba ng husto si ate? Walang anuman. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Baka sakaling gumaan ang loob mo. Ang buhay ko ay malungkot, kaya't saan man ako magpunta, ay malungkot pa rin ako. Hintay. Malungkot ako, kaya hindi nagtatagal ang relasyon ko. Kuya Min, ano na ang gagawin natin ngayon? Ako rin, hindi ko alam kung anong gagawin. Ang mga usaping pag-ibig, sa tingin ko dapat ito ay nagmumula sa puso. Hindi ito pwedeng pilitin na lang. Ngunit nanay ko, si tita, si tito, paano na lang mabubuhay ng ganito palagi? Taydo. Hi! Saan ka pupunta? Kakalipat mo lang sa trabaho? Saan ka pupunta? Ayos ka lang bahay. Pag walang pera, mamamatay ka. Pero hindi ka mamamatay sa lungkot. Ha? Pwede bang magtrabaho? Mabilis ring nakabawi si Koy. Dalawa. Hindi tulad natin. Malungkot sa isang tao ay malungkot. Buong linggo, buwang, taon, minsan buong buhay pa. Sige! Uy, Tito Jang, Tito Esta. Jang. Es la lista de hogares a los que les entregaremos medicamentos gratuitos por caridad. Mga bata, gamitin ang listahang ito para maayos at pantay ang pamamahagi. Opo, Sí. Tío, ¿cuándo vamos? para sa simula ng susunod na buwan. Dahil panahon ng tag-ulan at madaling magkasakit, kaya maaga tayong mamimigay ng gamot sa mga nangangailangan. Oo, naiintindihan This ko. is crazy! Ming, sino ang kumain ng noodle? Noodle! Noodle! Min, tulungan mo siya! Tulungan mo siya! Anong nangyari sa kanya? Tulungan mo siya! Puntahan mo siya sa lugar 5. Kunin mo yung bag na may timba. Bilisan mo. Ano yung nangyari sa kanya, kuya? Naglalakad ako, malapit sa tulay. Hayaan mo akong maglakad, kaibigan. Nahulog ako mula sa tulay. Diyos ko, ang sakit-sakit. Hindi ko kayang tiisin. Kailangan mo akong ihatid dito. Ang 3 maleta ng gamit ko ay naiwan ko sa mga kapitbahay sa tabi ng tulay. Huwag kang mag-alala. Ipinadala ko, buo pa rin. Wala nang problema. Ang mga tao dito ay napakamapagkakatiwalaan. Maraming salamat, kuya. Ayos lang. Sige, konting tiyaga lang. Pagkatapos linisin ang sugat, ay tatapalan ko ito. Bigyan sa mayo sa signal o ni putin ami kiban ni bim. Salamat. Tapos na, huwag kang mag-alala. Karaniwan mo lang Handa ka na? sakit. Inumin mo ang gamot. Pagkatapos ay magpahinga ka. Tandaan, huwag masyadong maglakad para hindi maapektuhan ng sugat. At lalo na, mag-ingat sa impeksyon. Maraming salamat. Ngayon malas talaga ako. Dumaan ako sa kanto, tapos nahulog ako sa tulay. Pero nakita ko na halos lahat ng kahoy ng tulay ay bulok na. Napakadelikado. Tama ka, kuya. May namatay na rin doon dati. Anak ni Kuya Nam yun. Pero nuestra comuna aún no quiere reconstruir ese puente. Cada vez que paso, me muero de miedo. May mga bata bang namatay doon? Ang lungkot naman. Hindi pwedeng sabihin na pag may kran pwede nang buuin. Ang barangay natin ay mahirap pa rin. Ikaw ba ay taga-ibang lugar? Parang bago ka sa akin. Tama yan. Kakauwi ko lang dito
para magbakasyon at nakita ko na ang tanawin dito ay napakaganda. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Philip Nguyen. Ibig sabihin, tita? Si Tita Q ka pala? Kaya pala kanina pa namin napapansin. Nakakaiba ang boses ni Tito. Si Tio ay nasa ibang bansa, pero parati siyang umuwi. Sa pagkakataong ito, nang bumalik siya sa Vietnam, maraming lugar ang kanyang napuntahan. Pero ang lugar na ito, ang pinaka-naaalala niya. Mga kaibigan, mag-subscribe sa channel ng Lala School para hindi nyo ma-miss ang mga nakakatuwang video. Kita-kits sa susunod na video. Kuya. Uwi na ako galing trabaho. Nakita ko si Tio na tumutulak ng motor. Pero sa tingin ko wala ng motor sa oras na ito. Sabi ni Tita, sige, uwi na tayo sa bahay ni Tito Namtam. Pwede ba, Tito? Ayos! Umupo ka at magpahinga. Diyos ko! Pihira lang magkaroon ng bisita sa bahay na ito. Kumusta na ang paa mo? Hindi pa ako lubusang magaling. Pero nandito na ako ng ilang araw. Swerte rin. Kasi natatakot akong mag-isa dito na masakit ang paa. Si vas a poner el lodo una vez. Entonces esperen a que le pase bien el dolor antes de irse. Pero bien, aún está frío. Y será poco a poco. Así que se Kung enfriará ganun, wala nang hihigit pa riyan. Kuya Nam, paano kung magrenta ako ng bahay mo ng 1 o 2 gabi? Maari ba? Sobrang galing. Kapag nandito ka, parang natural lang pero wala akong pera para sa upa. Uncle Koa, pakiatras ang ilang mga baka ni nanay. Nakatakas na sila sa kulungan. Sige. Sasama ako Tito! sa'yo. Gusto ko rin Kailan sumama. tayo magkakaroon ng anuman? Oo nga, sige. Labas na lang tayo doon at panoorin. Tiyo, Hindi naman pwedeng iwanan. Bilisan mo, Tiyo! Uy! Ay, naku, Pumasok! Mga pumasok sa bahay, Kuya Jam, Kuya Jam! Lumabas at pumasok sa bahay, Kuya Jam, Kuya Jam! Oh! Tulungan mo ako, Kuya Nam! Pasok! Ano? Mag-subscribe sa Lala School Channel para hindi makaligtaan ng mga kapanapanabik na video. Na-late ng kaunti. Opo, ako si Philip Nguyen. Nagkataon nandito ako para maglaro. Nakilala si Nam at si Min dito. Philip? Ha? Parang pangalan ni Tita Q yan, ha? Oo, tama. Ako ay isang balikbayan na kakarating lang sa bansa. Talaga? Tita Q? Alam ko kaagad. Maputi, gwapo. Uuwi ka ba dito para magbakasyon? Matagal ka bang manatili? Nung una, balak ko rin umuwi ka agad. Pero sa ganitong kalagayan ng paa ko, nandito ako sa bahay ni Kuya Nam ngayon. At Ako si Haina. Ito ang aking kapatid na si Nguyet. At ito si Utbi, ang anak ni Nguyet. Mas bata ako sa'yo. Huwag mo akong tawaging ate. Parang ang tanda ko na. Ano nangyari sa paa mo? dumaan ako sa tulay sa dulo ng nayon, nadulas at bumagsak. Kaya ganito. Jetoy! Ang coincidence naman, nahulog rin ako sa tulay na yon. Hindi natatakot sa kahit ano, pero takot ako sa multo. Tuwing dumadaan ako sa gilid ng tulay na ito, para akong nanginginig. Pero parang gusto nang tumalon ng puso ko. MP. At the time. Masaya ngayong taon na. Kung ikaw ay matalino sa buhay, huwag mo akong takutin na natatakot ako sa multo na maaaring ako ang managinip o ako ay bumagsak. Ay naku! Uy naku! Ay naku! Naku! Ay naku! Wala nang uniform! Wala nang uniform! Kamusta ka? Ito si hindi ko inaasahan. Dito pa lang ako dumating. Pero nakikisali na ako sa kasiyahan ng lahat. Langit, ikulong ang baka, ipasok mo. Ano? Ano ang masaya, kaibigan? Para sa lahat, ang bagay na iyon ay hindi masaya. Ngunit para sa akin, ay hindi pa ako nakaharap ng ganitong sitwasyon. Kaya napaka-espesyal nito. Kuya Ngam, ang 2 babae sa tabi niya ay hindi pa kasal. Oo. Ganyan lang sila. Tapos pinalaki ang bunso. Sayang naman, isa ay maganda at banayad, ang isa ay masigla at puno ng buhay. Nga, nagpapaalala ka sa akin ng una kong pag-ibig. Kasing lively at charming kanya. Ano sa tingin mo? Diyos ko, ano bang sinasabi niya?
Muli na naman siyang nagsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Diyos ko, ang bastos. Grabe naman, parang nakakatakot. Pero sabi niya, masaya at cute pa. Napaka-cute talaga niya dahil lang malapit ka kaya di mo napansin. Sa tingin ko, napaka-espesyal niya. Kuya, may lotus rice oh. Sakto na ang gulang niyan. Tamang-tama para sa lotus rice. Diba? Oo. Tama yan. Kunin mo na rin ang pera. Kai, tingnan ulit natin ang seremonya. Tita Kits, sa mga susunod na video. Ma, ngayon? Ano nga ba? Ano ang hinanda ni Utmay para sa buong pamilya na parang napakamasarap? Ako ay inatasang pumitas lang ng lotus, pero sa pagluluto ang nanay ko ang pinakamahusay, pero mamaya ako ang mag-iihaw ng hito. Sige, kaya kunin mo na at ihahanda ko ang bangka. Makakapagsagwan Oo ka naman. ba? Subukan mo. Ibigay mo dito. Ako na ang magpapakita sa'yo. Nung sumali ako sa summer volunteer, natuto akong magbangka. Kunin mo na. Diyos ko, Sa mga susunod na video. kuya. Ano ang nangyari? Babalik ako at titingnan ang libro para malaman ang ibig sabihin nito. Iyon pala ay isang sumpa. Dahil karapat-dapat na ito. Kaya umibig sa unang pagkakataon sa isang Amerikanong babae. Grabe, sobrang nakakatawa. Ang kwento ng pag-ibig mo ay sobrang saya. Ibig sabihin ba nito, madami ka nang napuntahang Nakabisita bansa? na ako sa maraming lugar. Bawat taon, naglalaan ako ng oras para bumisita sa isang bagong lugar. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong makarating dito. Ang saya. Nakapunta na ako kung saan-saan eh. Eh ako, dito lang ako sa loob ng bayan. Hindi. Nakaakyat ako sa Saigon isang beses. Pero natatakot ako ngayon. Hindi na ako maglakas Kung loob may na umakyat doon. pagkakataon, iimbitahan ko si Naninga at lahat na pumunta sa bahay ko. Sa pagkakataong ito, mananatili ako sa Vietnam ng medyo matagal dahil marami akong Totoo ba plano yan? dito. Ikaw ang nag-imbita? Pero sige na lang. Ayaw ko rin namang pumunta sa malalayong lugar. Sa tuwing aalis kasi ako, nagagastos ako ng pamasahe at nawawala ang isang araw ko. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan nga. Kung inimbitahan mo na, ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Sanis ko rin sanang anyayahan ang lahat na kumain bilang pasasalamat sa tulong na binigay niyo sa akin nitong mga nakaraang araw. Pero may isang bagay na gusto kong hilingin kay Hai nga. Huwag kang mahiya. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Ang mga madaling bagay ay madaling magawa, pero Paalam ang mga sa mahirap na bagay inyo. ay mahirap gawin. Sa totoo lang, gusto kong hilingin kay nga na magluto ng isang espesyal na hapunan para sa akin. Kita mo? Kita. Sila ay bata, sila ay maganda, sila ay mas payat kaysa sa akin, mukha silang nakakatakot. Aaminin ko, ang inihaw na isda dito ay parehong mabango at nakakaakit. Mas matamis pa ito kaysa sa mga isdang kinain ni Kuya sa Saigon. Siyempre, ang mga isda sa lungsod ay mga pinalaki at pinatataba lang. Hindi ito kasing sarap ng mga isda sa ilog dito. Husya! Kailangan mong baliktarin ito ng pantay-pantay para maluto ang isda. Alam ko na. Huwag mong mamaliitin ang mga baguhan sa trabaho. Wow, ang ganda! Hindi ko akalain ang galing mo. Seryoso, itong salusaro ang Tatay Philip ang nagpondo. Kasi ako, hindi ako nagluto nito. Sayang ang pera at nasayang ang araw ko sa palengke. Ay, matagal-tagal na rin mula nung huli kong makita ang aking bayan. Sana magustuhan niya ang mga simpleng pagkain dito. Hey, etong lalaking may malaking tiyan. Hanggang ngayon hindi pa rin pumupunta. Siguro hinihintay pa na sunduin siya.
Dumating na. Nga. Kaya ito ang puso para sa iyo nga. Sino ang hinahanap mo? Magpa-inject ng baboy? Walang benta. Dalhin na lang. Wala. Itabi ko na lang. Dadalhin ko para sumama sa pamilya. Masarap ba, tatay? Masarap. Alam mo, masarap yan. Ipindutin ng bayad. Ngayon, suot ko ang aking magagandang damit at gwapong-gwapo ako. Oh, dito maganda. Tapos tingnan dito. Tara na! Kain po tayo. Wow! Ang ganda ng pagkakaayos ng pagkain ni Ang mga Hainga. pagkain ito ay personal na ginawa ni ate nga. Oo. Garantisado na may tamang Narito ang lasa tuwan ng nito. probinsya. Sa amin kasama si Utol pagkain ng grilled noodles. Nakakatuwa ba? Tuloy po kayo umupo. Ha 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 Ang bayad sa loob. patay na si Cham. Inaanyayahan ko ang buong pamilya. Kain na tayo. Kuya Philip, tikman mo itong ulam. Ako mismo ang nagluto nito. Itikman mo, kuya. Masarap Oo, ba? ang sarap. Kailangan ko aminin, ang galing talaga ng kamay ni Hainga. Marunong nang magluto si nga ngayon. Karaniwan, si Nguyet at ate Utmay ang nagluluto. Wala naman alam si nga Nanay, sa pagluluto. Ngayon lang ako nag-aral. Pwede ko bang lutuin ito? Kuya, tumakbo ka sa bahay para uminom ng gatas. Na-ospital na si Mama. Baka magingay siya doon. Ano? Ang bagong kotse na magulo ulit? Bakit hindi mo napigilan si Nanay? Ang galing ni Nanay! Kuya Philip, tikman mo itong inihaw na isda. Subukan mo nga, masarap ba? Salamat, anak. Bakit, Kuya? Ang sa akin ay mas masarap, di ba, Kuya? Pareho kayong magaling. Pero, bakit kuya? Ang anak ko hindi masarap, pero yung kanilang anak naman ay masarap. Hulaan ko. Nung nagihaw ka kanina, dahil hindi ka nagingat, hindi pantay ang pagkakaluto. Tama? Mag-subscribe sa Lala School channel para hindi mo mamiss yung mga cool na video. Salamat, kuya. Ang kuyen. Halika dito. Tingnan mo. Hindi mo ba kayang paamuhin ang anak ko? Tapos ang anak mo pa ang magpapakalma sa anak ko. Akala mo madali lang makuha ang pera namin? Ulol! Anong nangyayari, anak? Nagkukunwari pa si nanay? Ikaw nga, inaalagaan mo ang anak ko, pati mga lupa at papeles binigay ko pa sa'yo. Talagang magkamukha kayo ng nanay mo, pati mga gawain niyo pareho. Ano bang sinasabi mo? Ano ba yan? Bakit ka nandito at pinapagalitan mo ako pati nanay ko? Ang nanay mo talaga ay mahusay mag-alaga. Mula bata hanggang matanda. Mga tao mula sa Saigon, sugarcane juice. Ang galing nyo talaga, ha? Uy! Ikaw na makulit dyan? Sino ba ang nanloko sa pamilya mo na ganyan ka magalit? Tanungin mo ang anak na babae ng ilan. Sasabihin niya sa'yo, huwag mangarap na makuha ang anak kong lalaki. Huwag mangarap na makuha ang pera niya. Wala namang kakulangan ng pera sa bahay mo. Ginawa mo ba ang mga bagay na yon? O ugali mo lang mula sa nanay mo? Napasa sa anak? Sa paggalang sa iyo bilang nakatatanda, pero wala kang karapatang bastusin ng aking ina. Ikaw ang magtanong sa anak mo kung kinailangan bang akitin ko siya? Siya ang sumusunod-sunod sa akin. Kung hindi siya susunod sa akin, mas matutuwa pa Talaga? ako. Kung patuloy mo silang babastusin, hindi na kita papansinin. Nako, Diyos ko po. Ayan, kita mo? Sa wakas ang asawa na mabaho ay lumabas. Na Diyos ko po, mahal mo ang mga babae pero hindi ka na pwedeng magmahal? Diyos ko? Ma! Anong ginagawa mo dito? Dumating ka dito at nasaksihan mo ang babaeng iniisip mo. Binastos niya ang nanay mo. Diyos ko po, gusto pa niyang saktan ang nanay mo. Kung hindi ka umabot, nasaktan na sana ang nanay mo. Diyos ko po. Kuya Hiep, kunin mo ang iyong code at bumalik ka. Dahil narito na rin tayo, gusto ko na rin sabihin, huwag mong hayaang isipin ng iyong ina na inaakit ko ang kanyang anak. Isama mo na ang iyong ina pabalik. Diyos ko! Hoy! Dalin mo ang anak ng tiyo mo pa uwi! Uwi ka na, kuya! Ano ang iniisip mo? Tara na sa tokhan! Talaga? Kahit sandali lang na saya, nasira pa rin ni tatay. Uy, Mangnam. Bakit palagi si Aling Moy ay mahigpit kay Nanay Ukbi?
Sa tingin ko maliit na bagay, pero magiging malaki. Ano sa tingin mo? Dati, si Mr. Moy, gusto niya si Banguyet. Si Mrs. Moy, ginising siya. Kaya palaging galit kay Banguyet. Simula, nung nag-aral si Banguyet sa malayo, gamit ni Tita Muoy ang lahat ng paraan para makuha si Tito Muoy. Pero pagkatapos nilang magpakasal, sobrang galit niya kay Nguyet. Simula nung sinabi ni Nguyet Kotmay yan, si nanay, oo naman. Ha? Sinasabi mo ba na nagustuhan ni Uncle Moy si Dionguyet nun? Oo. So, tungkol kay Uncle Moy at Aunt Banguyet? Atulo. Simula nung pumunta si Nguyet sa Saigon para mag-aral, unti-unti nang nakalimutan ni Tatay Muoy ang relasyon nila. Si Tatay Muoy, napaka-romantiko. Wala namang pagmamahal na matagal na pinanghahawakan niya. Si Nanay Muoy lang. Siya ay selosa lang kaya nagkaganito. Pero bakit sinabi ni Tita Utmi, tapos basket ng anak niya? Ano ibig sabihin nun? Oo. Mahaba pa ang kwento dyan. Uy, sabihin mo ng totoo. Wala talagang nangyayari sa pagitan mo at ni Min, di ba? Totoo, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Kasi nakikita ko, kapag ikaw ang kausap ni Min, natatawa siya ng husto. Pero minsan ngumingiti lang siya ng konti. Eh ikaw naman, lagi ka lang nandyan, tinatakpan ang mukha mo ng ganito. Hindi naman. Sobrang init kasi nitong mga araw na ito. Kaya. Sinabi ko sa'yo ha, nagtitiwala ako sa'yo. Huwag mo akong biguin ha. Kailan mo balak ipagtapat kay Kuya Min? Hindi ko rin alam. Kailangan mong pumili ng tamang oras. At saka, kung ang babae masyadong lantad na umatake, hindi gusto ng lalaki yun. Sabi ng nanay ko. Sa wakas. Opo, naiintindihan ko. Oy! Anong ginagawa mo? Tuwing magkikita tayo, iniiwasan mo ako? Kailangan mo pa bang magtanong? Ayoko nang makipagtalo sa'yo dito. Umuwi ka na. Hoy! Ruby! Anong ginagawa mo? Magtagumpay kung sasama ka kay Utmay ngayon, magiging pinakamatindi ka sa lahat. Anong alam mo Alis para na. magsalita? Ano ba yan? Makinig ka sa akin. Palagi mong pinapakita sa buong mundo na may relasyon kayo ni Yu Min. Ngayon, lagi na lang siyang kasama si Utmay. Ginawa mo na naman ito kay Ukmi. Ayoko sa'yo. Umalis ka na. Parang kanina lang. Umalis ka na. Ganun ba? Mawawalan ka na ba ng advantage? Tama ka rin kaya. Sa tingin mo ba may nangyayari sa kanilang dalawa? Napansin mo rin ba yun, Kuya Tan? Hindi rin ako mapakali kay Tito Tao. Si Mai, kapag nasa tabi ni Kuya Min, namumula ang mukha niya. Kakatapos ko lang tanungin si Utmay, pero tuloy-tuloy pa rin siyang mag-deny. Hindi kita papayagang mamuhay ng kagaya ng pamumuhay ko? Hoy, wang saktan si Bin, ha? Nga na hindi puti. Mahaba ang mga binti. Ngunit may natatanging kaakit-akit singa. Sinasabi ng mga tao na iyon ay isang nakatagong kagandahan. Alam mo na ba yun? Seryoso ka ba? Kung ganun, kuhanan mo ako ng maraming larawan, ha? Sa totoo lang, Sige nga. wala pang kumuha ng larawan ko. Post ka na. Picturean na kita. Ay. Parang si ate nga ba? Diyos ko, si ate nga. Mukhang may kasama siya. Yung Vietnamese restaurant na yon, sa bahay ni Ong Nam, yun na mag-isa. Diyos ko, tingnan mo. Nakakatakot ba na mag-isa? Uy, pwedeng may gusto sila sa isa't isa, ano? Grabe. Kung magkagusto sila, okay lang, wala namang problema, di ba? Si tita ang tagal na niyang naghihintay kay tito, wala na nangamurang bag. Grabe. Kung hindi, baka si Tang Chanam ko John ay nag-aalaga kay Ong Tai-ao na hindi niya alam. Tama na, nanay. Oh! Sige. Pakinggan mo ang chemistry. Oo.
Philip, uminom ka ng tsaa, ha? Salamat Ito ay tsaa ng Lotus. nga. Specialty ng Pink Lotus Land. Mabango ito. Pwede ba, kuya? Tama ka. Ang sarap nga. Masaya ako ngayon at salamat kay Hay nga sa maraming magagandang larawan na ibinigay niya sa akin. Ikukwento ko sa aking mga kaibigan ang tungkol sa lugar na ito Naku! at tungkol kay Hay nga. Kwento mo na lang sa mga kaibigan mo tungkol sa lugar na ito. Pero wala naman akong kwento na pwede mong sabihin tungkol Dalawa, sa akin. huwag kang masyadong mapagpakumbaba. Ang bawat bulaklak ay may sariling alindog at bango. Nakikita mo ba? Kahit ang lotus na tumutubo sa putik ay may amoy na mabango. Naku! Ang ganda ng pagkakasabi mo. Pakita mo sa akin, ha? Grabe. Uy, ako ba talaga ito sa picture na ito? Grabe. Mukhang artista talaga sila. Ang ganda. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Oh, kumusta ka? Kumusta ka? Kilala mo ba siya? Magandang makipag-usap, di ba? Parang Pilipinas. Galing. Ang galing parang totoo. Oo. Kapag matanda na hindi dapat ng magsalita. ilaw, kuya. Sige, paalam na. Uwi na ako kay Kuya Nam. Kakakuha ko lang ng ilang magagandang litrato kahapon kasama ang dalawang kaibigan. Ang saya-saya niya talaga. Naaalala niya ako ng aking kabataan. Kaya naging inspirasyon ako sa paglikha. Huwag mong sabihing nililigawan mo si nga, ha? Hay nako. Kuya Five, bukas ng umaga uwi na ako ng maaga sa Saigon. Maraming salamat sa iyo sa pagpapatuloy mo sa akin sa mga nakarang araw. Uuwi ka na ba talaga? Saan ba masaya lang dito? Kung uuwi ka na okay lang, tanungin mo ako. Huwag nang gumastos. Bakit, Kuya Nam? Walang anuman. Iniisip ko, bakit hindi ka magstay ng ilang araw pa? Kamakailan lang pabalik-balik si kuya. Ang bahay niya ay masigla at masaya. Gusto ko rin talagang manatili. Pero ang trabaho ko sa Saigon ay ayos pa rin. Siguradong babalik ako. Ibalik mo pa? Oo, ganito na lang. Bakit mo ibabalik? Aalis na ako para maghanda. Maghiwalay na tayo. Magiging magkakaugnay pa rin ang ating mga kaluluwa. Kaya't kahit sa libu-libong taon, yakapin natin ang mga alaala ng buhay. Utmay, dumating na ako para sunduin ka. Sakay na sa kotse at ihahatid kita pa uwi. Hindi ko kailangan. Hindi ba pwedeng hindi mo na lang isulat ang prutas para sa akin? Ayoko ng istorbo. Pumunta kasama ka ay nagdadala lang ng problema sa akin. Pakiusap. Pwede mo ba akong hayaang mag-isa? Diyos ko, sinundo lang kita. Hindi ko naman sinasabi na istorbo kita. Grabe, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Artista ka ba? Na-offend ka ba kapag sinabihan ka? Ang nanay mo nga pumunta sa bahay ko at sinabihan nanay ko? Hindi pa ba yun sapat? Ngayon ikaw pa? Tigilan mo na. Alam mo naman kung paano ang nanay mo. Ganyan lang magsalita. Pero mabait talaga siya. Wala namang ibig sabihin si nanay mo. Pero ang nanay ko hindi kayang tiisin. Huwag mong hayaang pumunta ang nanay mo sa bahay namin at magalit sa nanay ko. Sa susunod na mangyari ulit ito, hindi na kita bibigyan ng pansin. Sige, nangangako ako. Mula ngayon, hinding-hindi na mangyayari ito ulit. Sakay ka, ihahatid kita pa uwi, ha? Hindi kailangan. Kaya ko namang mulakad mag-isa. Heto, mula ngayon, kapag nakita mo ako, dapat mga 2 metro ang layo mo sa akin. Hindi? Kapag lumapit ka, kakagatin kita. Opo, kahit ano gusto mo pwede. Mas nagiging cute kapag nagbibiro. Hindi! Hindi ako nagbibiro sa'yo! Naku, seryoso ako, hindi ako nagbibiro. Sumakay ka na, ihahatid kita. Tara. Grabe, isang beses na lang nagdala ng kawali, hinampas mo pa. Alisin mo na yung mga suso. Sinabi na ni Utmay na ayaw niya. Bakit mo pa siya pinilit sumakay? Ito ay personal na usapan ko. Huwag kang makialam. Hindi ito personal na usapan mo. Usapan ito ni Utmay. Huwag mong hawakan si Utmay. Huwag hawakan ng kahon, May. Anong karapatan mo para pakialaman? Hoy, tumigil ka na.
Bakit palagi kang dumadaldal tungkol sa pag-aaway? Paano ba naman? Gusto mo lang bang manakit? Kung gusto mong manakit, saktan mo ako. Hoy! Saktan mo ako. Saktan mo ako. Dahil sa kanya, hindi mo ba alam kung sino ang bata? Tapos! Mag-ingat ka, ha? Kung gusto mong mabuhay, manatili ka dito. Baka hindi ka na makabalik pa ng Saigon. Tumigil ka na! Umuwi ka na! Huwag ka nang maghanap ng gulo! Grabe, ang takaw mo. Sobra naman ito. Upuan tayo. Ayos ka lang ba? Pasensya na? Dahil sa akin kaya ka nasaktan? Ayos lang ako. Hindi mo ito kasalanan. Pare, kung hindi mo gusto siya, sabihin mo lang, bakit hinahayaan mo nga palahin kanya palagi? Sinabi ko na eh. Pero matigas ang ulo mo. Ayaw mo makinig. Sige, iwan mo na siya. Hambog lang si Hong pero mabait naman. Parang naiintindihan ni Utmi siya ng husto, ha? Hindi mo pa kilala si Kuya ba? Oy, hindi pa ba nakauwi sina Utmay at Kuya Min? Dumating si Kuya Hiap dito at naghanap ng gulo. Tapos binugbog si Kuya Min. Ha? Sinabi mo bang binugbog ko si Kuya Min? Kuya Min, okay ka lang ba? Okay lang ako. Medyo masakit lang. Mauna na ako. Tara, inom tayo. Kuya, 1 linggo lang tayo. Pero parang Pasko na. Han, ano na ang nangyari sa inyo ng doktor? Saan na nga ba talaga? Wala pa namang nangyayari. Gamitin mo. Takot ka ba? Kahit marami kang kainin, matatapos mo pa rin yan. Nay, inis na inis ako ngayong hapon. Ewan ko ba, basta kanina nagkwentuhan si Kuya at si Min. Ayoko na kay Hai na laging nag-aaway. Paalam sa lahat, mga kaibigan. Kuya, bakit mo sinaktan si Min? Sino ba siya para makialam sa buhay ko? Roman didn't do anything wrong? It's just that our older brother used to work in healthcare and always drag people Ano into bang stuff. binigay sa'yo ng taong yon? Ha? Bakit mo siya pinapanigan? Hindi ko pa siya pinapalo. Bukas na talaga. Gusto mo bang bugbugin ko siya? Huwag mo nang isipin ng lalaking yon. Palalayasin ko rin siya sa lugar na ito. Isang babaeng, walang hiya, na palaging naghahanap ng lalaki. Nanay, nakikita mo pa ba? Pero siya gusto niya si Utmay, walang makakapigil sa kanya. Wala siyang pakialam sa kahit sino. Ako, gusto ko si Kuya Min. Lagi na lang niya akong pinapagalitan. Palaging sinisita. Tama yon, yung kapatid mo nga. Nakahanap na ng matinong tao kaya dapat matuwa ka, hindi mo na siya dapat pigilan. Anong maayos? Ubus na ba ang mga lalaki sa atin? Pero ang lalaking may pera at edukado tulad ko, mahirap makahanap ng ganito ngayon. Bakit? Parang narinig ko iyon dati. Ito, tingnan mo ng mabuti. Lahat ng sinabi ni Hiep ay magagawa niya. Ang lupang ito, ilang beses na mas malaki kaysa kay Ate Lua. Masaya ka na ba, nanay? Ha? Saan mo nakuha ang lupa? Nakalimutan mo ba na si Mr. 2 ay mahilig sa manok? Wala siyang pera kung may manok. Ngayon, kung wala kang pera para magbayad, kukunin ko na lang ang lupa mo. Ito ay legal na dokumento, hindi ordinaryong lupa tulad ng ina mo. Parang walang anak para hindi mabigo si nanay sa pagkakataong ito. Pinapalampas ko na yung nangyari. Pero sa susunod, hindi na ganun kadali, ha? Nanay, hindi ka na pwedeng makialam sa bahay ni Utmay. Pag ginawa mo ulit, sa totoo lang, aalis na lang ako sa bahay na to at maglalayas. Anak ka! Hindi naman ako gumagawa ng kahit ano. Basta kain ka lang ng kain at umaalis ka palagi. Mom, I think our older brother is right too. I'm a nurse in the commune, and you're always working hard, making noise in the whole neighborhood. Nasaan na ang iyong reputasyon? Ano man ang reputation na yon? Mabuti na lang at nakakagamot tayo ng ibang tao. Pero voluntaryo silang pumupunta sa family medicine ni Mama.
Hindi ko naman sila pinipilit eh. Hindi ako takot. Hindi naman. Parang hindi mo ako kilala. Pinasabak mo pa ako sa gulo ng ibang tao. Narinig ni Mama na ang sino mang may problema, agad-agad siyang nagpapahiram ng pera. Sa simula, mababa ang interes ni Mama. Ano? Dahan-dahan umakyat si Nanay. 'Di ba? Diyos ko, kailangan mong kumita sa negosyo. Walang sino man ang nagbibigay ng anumang bagay ng libre. Kumuha ng kaunting pera, sumama ka, si Bin at si Tay ay mag-inuman. Ate, nawalan na ng bilang si nanay. Di na niya binibilang. Grabe, ang galante naman ni nanay. Diyos ko, minsan maging mabait ka naman. Salamat, ina. Ang bait mo. Mahal, halikan mo siya para sa akin. Nanay, ang cute nyo talaga. Pero bakit palagi nyo binibigyan ng pera si Kuya? Tapos ako wala. Ako gusto ko ring bumili ng ilang bagong damit, Nanay. Subukan mong kumita ng pera at ibigay sa akin, papayag ba ako? Ganito kasi, ubos agad ang sahod bawat buwan. Dagdag pa, hingi ulit ng pera kay nanay. Bakit hindi mo ako bigyan ng pera? Kaya nga hindi ka nagbigay ng pera, pero nagkapera ka pa rin para sa mga babae. Bibigyan kita ng pera, tapos hindi rin naman mapupunta sa pamilya mo. Asking for money just to hear people complaining. Should have just stayed inside. Ann, pakiabot mo pa ako ng kaunti para makakain ako.